napansin niyo po nung papunta kayo dito sa church, 'di ba? Alam ko nagtaas ng presyo ng palaspas no? Nagtaas na daw nag-increase na kasi mataas ang presyo ng diesel ata ng gasolina. So, I believe na marami kayong mga nadaanan nagbebenta ng mga palaspas, yung palm branches. Okay. Pero ang tanong, okay, alam ba ng lahat ng marami kung ano ang dahilan ng palaspas? Ito dapat ito dapat yung goal natin lagi, yung from what to why. 'Di ba? Kasi yung why yung mag-open ng understanding natin Hindi lamang yung what, yung ano ba to or bakit ba meron ito. Okay? So, yung ating pong message ngayong umaga is called The Arrival of the King. Ito po yung ating Palm Sunday message. So, today is a day we celebrate po yung Palm Sunday. Ito yung tinatawag na triumphal entry ni Jesus Christ doon sa Jerusalem. The final 7 days of Jesus' earthly ministry. Okay. Sino dito yung taon-taon bumibili siya ng palaspas. Tapos isinasabit sa may entrance ng bahay nila, pangtaboy na masasamang spirito. Diba? Maraming mga bagay sa life natin, mga kapatid, na ginagawa lang natin dahil ito yung nakasanayan natin. Pero ang buong katotohanan, hindi naman talaga natin alam kung ano yung dahilan bakit natin ginagawa. Amen po ba? Diba? So over the years, meron tayong mga ginagawa na akala natin yun yung tama, pero hindi naman talaga natin alam kung ano yung dahilan. So, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo today, we commemorate and we celebrate yung Palm Sunday na ito yung triumphal entry nga ni Jesus Christ. 7 days po, 7 days, final 7 days of Jesus' earthly ministry. Kasi next Sunday, di ba, in commemoration naman doon sa Resurrection Sunday. Kasi itong darating na week, ito naman yung tinatawag na Holy Week. Okay, so, isa ito sa mga pinakamahalagang season at celebration ng mga Kristiyano. Kasi mas naiintindihan natin at mas naunawaan natin ang dahilan bakit merong Holy Week, bakit merong Palm Sunday, and of course, the most important event is the resurrection. Amen? So 2,000 years ago, it was a day of shouting. Na-imagine nyo ba? Alam nyo ba yung kwento? Diba? 2,000 years ago, yung mga tao shouting and at the same time weeping. Okay? So, it was a day of royal procession and a day of humble transportation. Ayan, makikita natin makikita natin si Jesus nakasakay dun sa donkey, di ba? At mamaya, explain po natin kung ano ibig sabihin nun. So, 2,000 years ago, ito po yung royal procession and a day of humble transportation. Bakit humble transportation? Kasi nakasakay siya sa donkey. Okay, so it's the beginning of the end. Para sa mga disciples, and of course, yung mga crowds gathering in Jerusalem, this was the moment na talagang matagal na nilang hinihintay. Okay, excited sila. And can you imagine the excitement? Di ba? Alam nyo ba yung pakiramdam ng excited? Alam nyo yung excited, di ba? Yung excited ka sa answered prayers, excited ka sa promotion, excited ka doon sa birth of a child, di ba? Excited ka sa bagong iPhone, di ba? Iba yung excitement, di ba? Amen ba yon? So, yung mga disciples, even the crowd, ito na yung pinakaantay nila Okay. So for 3 years kasi, naririnig, nababalitaan, nakikita nila, di ba, si Jesus, the rabbi from Nazareth, di ba, nakita nila na si Jesus nagpapagaling ng mga may sakit,
'di ba? Yung mga blind, 'di ba? Nakakakita, at hindi lang 'yon. Even Jesus raised the dead. So for 3 years of Jesus ministry, 'di ba? Witness sila, alam nila 'to, naririnig nila 'to. And hindi lang yung meron pa diyan yung feeding the 5,000s, 'di ba? Feeding the 4,000s. So nakita lang, na witness, narinig nila yung miracle. And they follow Jesus yung sa kanyang ministry. Okay. Now, finally, Jesus was making a public move toward Jerusalem. Finally, i-claim niya na yung kanyang throne. Kaya excited yung mga tao. Okay, dahil ito pong Palm Sunday na to, nagsimula ito with Jesus and His disciples. Nagta-travel sila over the Mount Olives. Okay, and then they began to descend toward the city or toward Jerusalem. So, ibig sabihin, nagta-travel sila, and then ito na, papunta na sila finally dun sa Jerusalem. And can you imagine the atmosphere? Can you imagine yung atmosphere na excited tayo? 'Di ba? Parang electric yung atmosphere. 'Di ba? Alam niyo, na-imagine niyo ba yung sabi ko nga excitement at saka yung atmosphere nung araw na 'yon? Yung mga senior na nandito, naalala niyo excitement, 'di ba? Yung mga umabot kay Beatles, 'di ba? 'Di ba? Narinig nyo. Yung mga Gen Z, 'di ba? Gen Z dito, pag nalaman lang, yung BTS papunta ng Manila. 'Di ba? Iba yung excitement. Pero ibang excitement ito kasi si Jesus to eh. Na finally, ito na yung pinaka-aantay nilang moment. And finally, ito na nga si Jesus. And then, nung ito na si Jesus, papunta na siya doon. Nandun na siya sa Jerusalem, riding on a donkey. And then people start to spread their garments. 'Di ba? Yung kanilang mga cloaks, yung kanilang mga garments, inilatag nila doon sa dadaanan ni Jesus. Ito po ay sign ng homage for a king. And then, ulitin ko pa, pagka yung cloak, yung garments, pag yan inilatag doon sa kalsada, yan po ay simbolo na ang hari ay paparating. Okay. And then the cut palm branches, ito na nga yung mga palaspas, okay, na binawagayway nila. Okay. Yan po ay symbol ng mga Jewish nationalism and victory. Kaya sila nagki-claim na sila ng victory. And they shouted the words na makikita natin in book of Matthew, chapter 21, verse 9. Okay, so sabi po dito, Jesus was in the center of the procession. Okay, may procession And the people all around him were shouting. So, na-imagine nyo na yung atmosphere. Okay, so perhaps thousands of people, 'di ba, na nandoon naghihintay doon sa road na 'yon. Tapos nilatag nila yung kanilang mga garments, nagwawagayway sila ng palaspas, and then they were shouting, Hosanna to the Son of David. 'Di ba? 'Yun yung sinisigaw nila Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. So, church, it was a coronation. Okay. Pero, alam din naman natin, church, na yung mga tao during that Sunday, that Palm Sunday, na sumisigaw sila ng Hosanna, were the same crowd after 5 days. Hindi na Hosanna yung sinisigaw nila. Ano na? Crucify him na. Diba? Nag-iba, ba't ganun? Alam niyo ba ibig sabihin ng Hosanna? Hosanna is, it means, save us. Diba? Iligtas mo kami. Diba? It's a shout, actually, it's also a shout of praise, a shout of kailangan nila ng Savior. Pero mamaya mas maintindihan natin kung ano yung Savior talaga na ina-expect nila. So ano nangyari? Ano nangyari that day when they were shouting Hosanna, and then after 5 days, nagbago yung kanilang sinisigaw. Nagbago yung sinisigaw ng crowd. What happened? Well, of course, the answer lies in the difference between what the crowd wanted and what Jesus came to give.
Yun ang pagkakaiba. Okay. So, tingnan muna po natin yung kung anong king the crowd expected. So, to understand Palm Sunday, mga kapatid, we have to understand the context. The Jewish people were living under the heavy boot of Roman occupation. Ang ibig sabihin, yung mga Jewish people during the time of Jesus, oppressed sila. Okay, ng mga Romans. Masyado silang oppressed sila, ginigipit sila, and they were taxed to poverty. Sobra-sobra yung mga tax na di ba? Kaya nga nandyan yung mga tax collector, nandyan si Matthew, di ba? Nandyan sino yung taong maliit? Si Zacchaeus, di ba? So, ito yung kalagayan. Imagine ninyo, yung excitement ng mga tao, yung crowd, nung paparating si Jesus, okay, tapos, ganun din, on the other hand, kaya sila nag-expect ng king, okay, dahil oppressed sila ng mga Romans. Okay, tax sila to poverty and longing for liberation. Okay, so, when the crowd shouted, Hosanna, which means save us, they were not asking for spiritual salvation from sin. They were asking for political salvation from Rome. They wanted a Messiah who would be a warrior king. Yun yung ine-expect nila. Yung Messiah, yung tagapagligtas na warrior king na nakasakay sa war horse. Na maglilid ng rebellion, i-overthrow si Caesar and restore the golden age of David's monarchy. Yun yung inaasahan nung mga crowd, nung mga tao that time. Nga lang, they saw Jesus through the lens of their own frustrations. Ito na yung tinatawag na expectation versus reality. Ang inaasahan nila, they wanted a conqueror, pero ang dumating servant. They wanted military might, nakasakay sa donkey. Di ba? Hinaasahan nila, hari na nakasakay sa war horse. Pero ang dumating nakasakay sa donkey. So expectations versus reality, they wanted a revolution of power, pero ang dala-dala ni Jesus, revolution of surrender. So this is the danger we still face sa araw na to, today. Kadalasan, we come to Jesus wanting Him to fit into our own agenda. Di ba hanggang ngayon, ganun pa rin ang problema ng tao? Yung crowd, that time of Jesus, inaasahan nila hari na magliligtas sa kanila para i-overthrow si Caesar. Kasi nga oppressed sila eh. Baga wala na silang magawa kundi magpasakop na lang. Kung anong iutos ng kaharian ni Caesar, wala silang magawa. So, ito yung danger natin today. Hanggang ngayon, tinitingnan natin si Jesus, wanting Him to fit into our own agenda. We want a Savior who will fix our external problems. Di ba? Tinitingnan lang natin ng Diyos na Siya lang ang aayos lahat ng mga problema natin. Well, of course, kaya naman ng Diyos gawin. Di ba? Tinitingnan lang natin ng Diyos na Siya yung mag-fix ng ating mga finances, Siya yung mag-fix ng ating health, or even our political situations on our timeline. Di ba? Gusto natin, gumagawa tayo ng Diyos na magpipit dun sa gusto natin. We want a king who will do what we want him to do. Di ba? Nare-realize po ba natin yon na minsan unaware tayo, pero ganun na yung gusto nating mangyari sa Diyos. Gusto natin ang Diyos parang genie, na kung ano yung request natin, ibibigay niya lahat. Which, sabi ko nga, kaya namang gawin ng Lord yun eh. Nga lang kasi, ang gusto ng tao, o ang gusto ng tao, yung Diyos o yung King na sa kanila susunod. But Jesus refuses to be a king we can manipulate. He's not running for office. He's walking towards a cross. Kaya yung frustrations ng mga tao, that time,
After 5 days, shouting, Hosanna, nagbago yung sinigaw nila. Crucify Him. So, ito yung reality ng mission ni Jesus. Kung titingnan natin yung details of this procession, hindi po aksidente yun, yung procession ni Jesus. Because it was even prophesied doon sa Old Testament in Book of Zechariah chapter 9 verse 9. Basahin po natin, sabi dito prophesied dito sa Book of Zechariah, sabi dito, Rejoice greatly, daughter Zion, shout, daughter Jerusalem, see your king comes to you. Okay, meron talagang king na paparating, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, and the foal of a donkey. So, yung marahil nabasa ito, alam ito ng ng Jewish people. And alam nila, sabi ko sa inyo, excited sila doon sa prophecy. And sabi nila, ito na yung araw na to. Ito na yung iniintay natin na paparating, na hari. Nga lang, frustrated sila, disappointed sila doon sa ina-expect nila. In the ancient world, mga kapatid, ang hari, nakasakayan doon sa war horse pag siya ay pupunta sa war. Diba? Nakakapanood po ba kayo ng mga war movies? Mga kingdom na mga movies? Diba? Ang hari, nakasakay talaga yan sa war horse. But Jesus rode a donkey. So, siguro, kung ilalagay natin yung sarili natin, kung ikaw kaya, nandun sa crowd na yon, ano ang mararamdaman mo? When you were expecting, tagal mo nang ine-expect eh. Tapos, meron ba kayo karanasan na gano'n, yung nag-pray ka, pero iba yung bibinigay ng Lord? Meron kayong mga experience na gano'n? Parang, di ba, nag-pray ka ng ganito, pero hindi mo gusto yung binigay ng Lord. So, how do you feel? Parang kang na-disappoint, no? May mga ganon tayo mga Kristiyano. So, hanggang ngayon, church, we still face that problem. Diba? So, inaasahan nila nakasakay ito sa war horse, pero sa donkey nakasakay. Okay? At hindi war yung pinunta ni Jesus. He came for peace. Jesus was making a deliberate statement. Sabi niya, I'm not coming to fight Rome. Hindi ako nandito para labanan ng Rome. I'm coming to fight something far more insidious. Nandito ako hindi para labanan ng Rome. Nandito ako to fight sin, to fight death, and the grave. At alam natin yung story ng gospel. Tama ba yon? Now, tingnan ninyo. Sabi natin, ang isang hari, pagpupunta yan sa war, nakasakayan sa war horse. Okay. But the donkey revealed the nature of God's kingdom. Ipinakita dito, ni-reveal dito, na yung donkey, ito yung nature ng kingdom. It was a humble kingdom. Talaga naman nakaka-humble, di ba? Sa nakakita na the creator of the universe, the King of Kings, nakasakay sa donkey. So it was a humble kingdom. It reveals the peaceful kingdom and suffering kingdom. Yun yung representation ng donkey. Because Jesus knew that the crowd wanted to put on his head was made of gold and jewels. Kasi di ba ganoon naman talaga yung mga hari, di ba? Talagang yung mga precious stones talaga nandoon sa kanilang mga crowns. At alam ni Jesus na ito yung crown na gustong ilagay ng mga tao sa kanya. Because they were expecting a king. But Jesus had come to wear a crown made of thorns. Ibang-iba, no? Parang ito yung sinasabi natin na makikita natin, minsan nararanasan natin, nararamdaman natin na yung principle natin personally, iba sa principle ng Lord. Give you one quick example lang, di ba? Minsan, nagpe-pray tayo. Kaya makikita nyo talaga, yung kingdom, maraming opposite doon sa kingdom na ginagawa natin. Di ba minsan nagpe-pray tayo, Lord, may pinagpe-pray tayong trabaho. Tama. Pray tayong trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, Lord.
Pag nagkaroon ako ng trabaho, Lord, promise. Ay, nag-promise pa, di ba? Promise, Lord, lagi na ako mag-church. Meron ba? Taas kang kamay, meron ganon. Mga nangako. Promise, Lord, pag binigyan mo ako ng trabaho, pag pinromote mo ako, Lord God, siyempre, tataas sa sweldo ko, Lord, magbibigay na ako sa iyo, Lord. Tutulong na ako sa gawain mo. Promise. Di ba? Mga promise yan eh. Okay? Lord, basta, pag binless mo ako, promise, Lord, a-attenda ako lagi ng cell group. Magsiserve na ako sa ministry, Lord, promise. Di ba ganun tayo? Pero si Lord baliktad eh. Sabi ni Lord, anak, ganito. Mag-serve ka muna, mag-church ka muna, attend ka muna ng cell group mo, mag-pray ka muna, then I will bless you. Tama ba? Magkaiba, di ba? Magkaiba yung gusto natin sa gusto ng Lord. Kasi tayo, anong gusto natin muna? Blessing muna, bago tayo sumunod. Sabi ng Lord, hindi, sunod ka muna, bago kita i-bless. Amen ba yon? So that's the same thing, mga kapatid. Ang gusto ng mga tao ang ilagay kay Jesus, yung crown made of gold and jewels. Pero alam naman natin sa story na crown of thorns. Di ba? Kasi alam ni Jesus yung path to true victory ay hindi para i-overthrow si Caesar. Di ba? Ang true victory is nandoon sa Golgotha. You know the story, tama? Doon sa may Golgotha kung saan ipinako si Christ. Now, ito yung heart ni Jesus, mga kapatid. Here is the most emotional moment ng Palm Sunday. So, imagine ninyo kung kayo po ay ma-replay mo sa mind mo yung atmosphere, the electric atmosphere and the excitement of people, di ba? Shouting, Hosanna in the highest! Please save us! Di ba? Shouting ng Hosanna in the highest. Blessed is the name of the Lord. Di ba? So sumisigaw sila ng ganoon. Tapos yung kanilang, siguro yung meron doon, mga designer clothes, di ba? Yung mga kanilang mga Louis Vuitton sa panahon natin ngayon. Siguro ang panahon natin ngayon, kahit naka-Louis Vuitton ka, di ba? Kahit na kung ano-ano, ilalatag mo yan kasi paparating yung king na excited ka, na hinihintay mo for so long. Di ba? Tapos, bibili ka ng 3 for 100 na palaspas dyan sa Rosario. Di ba? Isipin nyo, sa panahon natin ngayon, di ba? So, ito na. Okay. So, ito yung most emotional moment of Palm Sunday, recorded in the book of Luke. So as Jesus descended from the Mount of Olives, imagine mo, nag-travel sila kasama yung mga disciples from Mount of Olives, eto na sila, paparating na sila sa Jerusalem. Naririnig nila yung cheering ng crowd, di ba? Naririnig nila. Malayo pa lang marahil, siguro naririnig na nila Jesus sa mga disciples, yung sigawan ng mga tao. And Jesus did something unexpected. He stopped and wept. In Luke 19:41-42, sabi po dito, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if even you had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Ito ang problema po natin ng tayong mga tao, minsan blinded tayo. Blinded tayo kasi buo na yung expectation natin eh. Diba? So, dito sa Luke 19:41-42, as Jesus approached Jerusalem, nakita niya yung city. Diba? Kita niya, ganda na, nakita niya, may tawag dito, may Shakey's na sa Southwood City, meron ng, mga bago. So ano lang yun, parang metaphor lang, hindi naman totoo yun. May Shakey's nung panahon ni Jesus. Inaano ko lang, imagine niyo yung crowd. Naalala niyo ba nung nag-traffic dyan 2 weeks ago? Dahil may concert? Grabe, ang daming tao. Tapos, natutulog ako na madaling araw, akala ko, umabot na sa atin yung drone, yung mga missile. Yung pala, may mga, totoo yun, kasi
doon ata sa bubong namin sumabog yung mga fireworks eh. Okay, so pero I can imagine the excitement of people, 'di ba, during that time. And the same with dito sa crowd, 'di ba? Sabi dito, nakita ni Jesus yung city, nakita niya yung mga tao, and he wept. Umiyak siya. Sabi ni Jesus, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. So, while everyone was celebrating what they thought was coming, Jesus was weeping over what he knew was coming. Habang excited yung mga tao nagse-celebrate, si Jesus umiiyak. So, na-imagine niyo? Hindi siya umiiyak for himself. He was crying or he was weeping for Jerusalem. Nakita niya yung beautiful city, the beautiful temple. Pero hindi nila nakikita o nare-recognize yung opportunity. Kasi nga, blinded nga sila eh. Ganun ang tao eh. Hindi na natin, pagka tayo ay dumadaan na sa mga pagsubok, sa mga problema, blinded na tayo, parang wala tayong wisdom kahit sa mga desisyon natin. He looked at the beautiful temple and saw a city that did not recognize its opportunity. They wanted peace with Rome, but they were rejecting the Prince of Peace. Nasa harap na nila. Di ba? Nasa harap na nila pero hindi nila nare-recognize. Kaya sabi ni Jesus, kung nalalaman nyo lang on this day, what would bring you peace? So ito na yung expectation versus reality, mga kapatid. Jesus wept, not because his plans are frustrated, but because the people he loves are choosing a path of destruction. Alam niyo ba sa story, kung babasahin niyo, 40 years after ng Palm Sunday, the Roman army surrounds Jerusalem. Nislaughter nila yung mga tao as exactly Jesus predicted. So, tingnan natin sa atin today. Okay. So ano naman, pastor, ang kinalaman namin yan? Kinalaman natin dyan sa story na yan today. Okay. So, church, gaano kadalas? Kasi nung si Jesus, narinig niya yung mga shouting, Hosanna, okay, papasok na siya doon sa Jerusalem, nakita niya the beautiful temple and he saw the city. Imbis na mag-celebrate siya, sumaya, umiyak siya eh. Now, for us today, church, gaano kadalas Jesus look at our lives? Sumisigaw tayo ng mga temporary fixes sa life natin. While Jesus weeps because we are missing the deeper peace He offers. Excited tayo about promotion, excited tayo about relationship, thinking, this is the Hosanna. This is the salvation. Ito yung nakala natin na itong promotion ko, pag na-promote lang ako, ito na lahat, ito na yung pag-asa ko. Diba? Pag ito, na-close ko tong deal na to, ito na yung pag-asa ko. Diba? Pag sinagot ako nito, ito na yung pag-asa ko. Akala nila yun na yung Hosanna nila. Pero sabi ni Jesus, if only you knew what would bring you the real peace. So this is my point, church. Sa Bible, okay, sabi ko sa inyo, the most emotional during that Palm Sunday, nung si Jesus umiyak. Imbis na mag-celebrate siya along with the people, umiyak siya eh. Na-imagine nyo, nakasakay siya sa donkey, umiiyak habang nakikita yung mga tao. Ang Bible, pag binasa natin, it only tells us of 2 occasions na si Jesus umiyak. Okay, only 2 occasions. One time, umiyak siya nung patay si Lazarus. Remember the story? Diba? Naiyak si Jesus doon kasi talagang deeply love niya. Best friend niya, BFF niya to si Lazarus eh. One time he cried doon sa grave ni Lazarus, and dahil nga si Mary and si Martha were both weeping, and nakita rin natin, nabasa rin natin si Jesus umiyak. Naiyak siya
Dahil alam niya ang katotohanan. Nakita niya ang tao talaga mamamatay eh. Ang tao mag-i-end. Okay. Naiyak siya dahil alam niya ang katotohanan na ang tao mamamatay at mawawalay sa kanya magpakailanman kung hindi kikilalanin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Yun yung katotohanan, kaya siya naiyak. Sabi niya, ito yung mangyayari sa tao eh. Diba? Hindi tayo, church, mabubuhay forever eh. Tama ba? People we love, kasama natin ngayon, today, tomorrow, wala na. So talagang hindi lang natin alam, para lang daw tayong kandila. Diba? Pag bumili ka ng kandila, pag sinindihan mo, alam mo, one day, mag-i-end yung kandila. Naiyak si Jesus doon sa grave ni Lazarus. Diba? Bakit siya umiyak? Alam naman niyang bubuhayin niya ulit si Lazarus. Kasi ang dahilan, alam niya kung ano yung katotohanan. Alam niya na ang tao talaga mamamatay at mawawalay ito magpakailanman kung hindi siya kikilalanin bilang tagapagligtas. And now this was the second occasion. Ito na nga yung Palm Sunday. When he looked at the people, he saw the mixture of faces at the masses and humanity crowding nandun sa lugar na yon. Now church, bakit siya umiyak? Ano sa palagay ninyo ang nakita niya? Anong nakita niya? Bakit umiyak imbis na mag-celebrate, di ba? Di ba? Kung ikaw yon, hindi ikaw si Jesus, ikaw. Di ba? Nakarinig mo, malayo pa lang. Papunta ka dun sa lugar na yun. Kita mo, may narinig ka. Chuk, 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 chuk. Di ba? Narinig ka mga sounds. Di ba? I don't think iiyak ka. Pero dito, very emotional. Di ba? Jesus was crying. And why? You know why? Because he saw the real need of the people. Kailangan nila ng tagapagligtas. Hindi sa Roman Empire, not political savior, but spiritual savior. Amen ba yon? Nakita ni Jesus yung kalagayan ng mga tao. Papasok siya doon sa Jerusalem, nakita niya yung kalagayan ng mga tao. Yung mga tao naghihirap. Di ba yung nakikita niya ngayon? Nagugutom, may mga sakit, hindi marunong magpatawad, kaguluhan sa pamilya. And he realized that ito yung emptiness sa life nila and they need the Messiah. Pero hindi nila naiintindihan yung purpose ni Jesus of coming. In book of Luke 19:41, he says, as he approached Jerusalem and saw the city, he cried over it. Umiyak siya. At ako, alam mo, ang nakikita kong, na-imagine ko, yung iyak na talagang very emotional. If you had only known on this day, what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Hindi natin makita yung tunay na pangangailangan natin kasi nga blinded tayo nung pangangailangan natin. Sabi nga, they had eyes, but they didn't see. May mata, hindi makakita. May tenga, pero hindi makarinig. They missed the whole point of Jesus coming to earth. So, that Palm Sunday, 2,000 years back, these people need something from Jesus. They shouted, Hosanna. Pero nung ma-realize nila na si Jesus, ay hindi magbibuild ng kingdom niya dito sa mundo. Itong same people who shouted Hosanna, sila rin yung sumisigaw ng crucify Him because of the disappointments and frustrations. Diba? Iba yung ine-expect eh. So, by waving palm branches, imagine again church, balik ko po kayo by waving that palm branches, they were showing that they expected Jesus to be another warlord. Isang general of the armies who would lead them to overthrow Caesar or the Romans. At sabi siguro nila, yung mga nagrarally, di ba, handa kami sumama sa iyo sa gera. Di ba, handa kaming lumaban. Ganon siguro yung nasa heart nila. Pero sabi ni Jesus, hindi ako pumunta para sa ganyang purpose. I have come to save the lost.
So nakita mo yung pagkakaiba ngayon ng expectation. All of that because they didn't recognize the Savior nung dumating siya. Kasi nga iba nga yung kailangan nila. Diba? Iba yung inaasahan nila. Kaya pala may mga tao, pag sinishare mo si Jesus, in-invite mo sa church, attend ka naman ng cell group, sinasabi nila, busy ako marami akong trabaho. Kasi hindi nila makita. Di ba yung sinasabi natin last Sunday, hindi nila makita na ang tunay na kailangan ng tao, unang-una, walang iba kundi ang Diyos. Di ba? Sineset aside nila yung Diyos na magbibless sa kanila. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, because we seek blessings, we seek provision. Kailangan natin yun, totoo. Kailangan natin. Pero, dapat alam natin kung sino yung uunahin natin. Hindi nakikita ng tao si Jesus na yun ang kailangan nila. Diba? Na si Jesus ang sagot sa lahat ng kailangan. Kasi may mga tao talaga, church, na lumalapit lang sa Diyos dahil may kailangan. Hindi dahil sa kailangan nila ang Diyos. Amen? Alam niyo yung pagkakaiba nun? Yung, kaya ka lang nagpe-pray dahil meron kang hinihingi. Hindi ka nagpe-pray dahil gusto mo maka-fellowship ang Lord. Kaya ka lang nagwo-worship kasi blessed ka. May bagong blessing na dumating. Pero kaya mo pa rin ba mag-worship kung dumadaan ka sa pagsubok? Tanungin mo nga katabi mo. Yeah. Kaya mo pa rin ba mag-worship kahit na may pinagdadaanan ka? Amen? Yun ang problema natin even until now. Diba? Ang tao lumalapit lang sa Diyos dahil may kailangan. Hindi dahil sa kailangan nila ang Diyos. And this is my challenge, church, to all of us today. Kagaya po nung Palm Sunday in the city of Jerusalem, church, listen carefully, imagine yourself, isa ka doon sa crowd. Sige nga. Imaginein mo, isa ka doon sa naglatag ng Louis Vuitton mo doon. Isa ka doon sa nagwawagayway ng palaspas. Isa ka doon sa crowd. And here comes Jesus riding on a donkey. Na-imagine nyo? Isa ka doon isa ka doon sa crowd na yon. At nakatingin sa'yo si Jesus. Church, ang tanong, ano kaya ang makikita ni Jesus sa'yo? Pag nakita ka ba niya, may iyak din siya. Na punong-puno ka ng alalahanin. Di ba? Worried ka. Di ba? Di mo alam kung anong gagawin mo. Umaasa ka ng breakthrough. Umaasa ka ng promotion. Nagsiserve ka naman. Nagtatights ka rin naman. Nga lang ang problema, church, if you remember the story of Mary and Martha, si Martha, masyado siya naging busy sa ministry. Pero wala na siyang time sa King. Tama? Yun ang naging problema natin, church. Kung nandun ka sa crowd na yon, ano yung ine-expect mo? Kung nandun ka sa crowd na yon at napatingin si Jesus sa'yo, ano makikita niya sa'yo? Maiiyak din ba siya? Makikita niya ba yung mga tao na masyadong concerned about so many things? Worried about their health? Or does he see people who are busy doing things? Diba? Masyado tayong busy sa mga bagay na minsan wala namang eternal value. Na hindi natin binibigyan ng importance yung mga bagay na internally important. Ang Diyos. Yung ba yung makikita niya? Maiiyak ba ulit si Jesus pag nakita niya tayo? Or makikita niya tayo
Mare-recognize niya ikaw at ako. Mare-recognize niya na sasabihin niya sa'yo, anak, well done. You good and faithful servant. Yun ba yung makikita niya? Yes, Jesus still heals today. Hanggang ngayon naman, nagpapagaling si Jesus eh. Hanggang ngayon, nagpo-provide pa rin si Lord. Ang ganda, di ba, na nababasa natin, sabi, yung mga bills na nabayaran mo, pruweba yan na si Lord nag-provide. Yes, hanggang ngayon, nagpo-provide si Lord. Yes, Jesus still protects. But what matters most to Jesus is our salvation. Yun yung importante, church. So when He turns and looks into our lives, I wonder, iiyak ba siya ulit? Kung ano yung makikita niya? Or sabi ko nga sa inyo kanina, or nararamdaman niya yung joy. Nararamdaman niya, sa mga sandaling ito, ako naniniwala ako, masaya-masaya ang Panginoon. Kasi nandito tayo lahat, dinidevote natin yung time natin para i-worship siya. Amen? Praise God. See, nakita mo si Jesus, no, how emotional siya, no? Hindi naman siya naiyak dahil na-frustrate siya, hindi. Naiyak siya dahil nakita niya ang mga tao iba ang ine-expect. Yung kailangan nila, ang ine-expect nila, hindi nila kailangan ng Diyos. Ganun talaga ang tao eh, di ba? No nag-pray, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Napaka-gracious ng Lord. Binigyan ng trabaho, nung nabigyan ng trabaho, hindi mo na nakita. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Church, Palm Sunday sets the stage for Holy Week. The crowd made a mistake that we must not repeat. Yung crowd na yon talagang malaking pagkakamali nila. So, as we live here today, ngayong umaga, mga kapatid, meron po tayong choice. Let us not follow the crowd. People shouted, Hosanna. After 5 days, sila rin yung sumisigaw na ipako sa krus yan. Because they were disappointed. Let us not follow that crowd. Let us follow the true King. Yung King who weeps over us. Yun yung arrival ng King. Diba? The King who loves us and dies for us. The only one worthy of our worship. Hindi po siya pumunta sa Jerusalem riding on a donkey to take a throne. He rode into Jerusalem to take a cross. Hindi po siya pumunta to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Hindi rin naman siya pumunta dito para ibigay yung buhay na gusto mo at buhay na gusto ko. Ang talagang purpose of His coming is to bigay sa atin yung buhay na walang hanggan. Amen? Bonus na lang yun eh. Bonus na lang yun mga kapatid, yung mga pangangailangan natin sa araw. Pero first and foremost, yun talaga yung dahilan. Kaya si Jesus po ay nagkatawang tao upang kilalanin, tanggapin siya ng tao bilang tagapagligtas. Kasi hindi lang naman dito yung life magtatapos, yung life on earth. Di ba? Sabi nga nila, yung buhay daw natin dito sa ibabaw ng lupa is just a mist. Parang ganun lang to. Pero yung life na ating yung life na ating i-cross, yung eternal life natin, yun yung buhay na makakasama natin ng Panginoon forever. Tayo ay, lang tayo dito, di ba? Mga sojourners lang tayo. Alien nga lang daw tayo dito sa mundo na to eh. Temporary lang tayo dito. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo tatawagin ng langit. Di ba? Kaya nga sabi natin naman nakalipas na Sunday, wala namang problema kung bumalik na ang Panginoon. Ang importante,
prepared tayo. Bago tayo mag-pray, bago tayo magtapos, tanungin mo yung katabi mo, prepared ka ba? Amen? Handa kayo Gusto ko, mag-reunion tayo doon. Amen baka mamaya, tanungin ako ni Jesus, bakit naiwan? Di po, kasi siya muna magbabantay ng church. Pero church, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Anong last week, talagang, of course, alam ko naman ang Panginoon, kilala ko ang Panginoon. Pero siyempre, sabi nga ni Paul, hindi pa naman ako nakakarating doon sa talagang point na talagang alam ko na. Nung si Jesus nagkatawang tao, He represents the Father. Kasi sabi sa Old Testament, ang tao natatakot sa Diyos kasi mean daw ang Diyos. Hindi Nung nagkatawang tao si Jesus, sinabi niya, kung nakita niyo ko, nakita ninyo ang Ama. So, balikan mo yung life ni Jesus dito sa earth. He's so caring. He's so loving. Di ba? Talagang ibinigay niya nga yung life niya dahil nga sa pag-ibig niya sa tao, di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. So can you imagine yung karakter ng Diyos? Hindi niya tayo minahal dahil kung ano pa man. Mahal niya tayo because His love. Yun yung gusto kong makita ninyo mga kapatid. Sa araw-araw na walk natin with the Lord, huwag mong kakalimutan yung pag-ibig ng Diyos. And you will appreciate God. At the more you love God, na maintindihan mo, the more how the Lord loves us, the Lord loves you, the more na mag-worship kay. Kaya nga tayo nagsiserve Diba? Yun yung gratitude natin doon sa pag-ibig ng Diyos, yung pagkakaligtas niya sa atin. So, mga kapatid, that Palm Sunday, simula na yun yung purpose niya. Diba? Na alam niya ang end niya talaga doon sa cross. Diba? Hindi siya pumunta doon sa Jerusalem to overthrow yung kingdom ni Caesar. Nandun siya para maglakad bit-bit yung cross doon sa Golgotha. And after that Sunday, ayun na yung tinatawag na Holy Week. Marami na mga events, mga kapatid, pero the most celebrated and the most special Sunday that we celebrate yung next week, that's the Resurrection Sunday. Alam natin, di ba? Alam natin, si Buddha, naging tao, namatay, pero hanggang ngayon, patay pa rin. Si Prophet Muhammad, naging tao, namatay, hanggang ngayon, patay pa din. Pero si Jesus, namatay, pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay. At nananatili pong buhay ang ating Panginoong Jesucristo para pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. So, church, is He worthy of all our praises and worship? Amen? He's worthy. Amen?